Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:34 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Naimbag nga rabai, kada kayo amin. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama, mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Parang feeling ko, Happy Weekend! Hindi pa eh. Ay, hindi pa ba? Pero ano ka ba? Tuesday pa lang ngayon. Happy ang mga iba kasi naka-receive na ng ng 13th month pay. Bukod sa 13th month sahod. Mm-hmm. Na-advance na. Kasi yung iba. Mga mister o mga misis. Alam nyo na. Alam na dis. Kailangan mang i-massage si mister. Pero hindi kailangan. Hindi siya kailangan para mag-entrega. Hindi siya requirement sa pag-entrega. Ayun. Pero ito yung napakagandang topic po natin ngayon dahil pag-uusapan po natin yung eminent domain, yung kapangyarihan po ng Estado na kumuha ng mga private properties po, ng mga katulad natin, citizen. Mga pribadong individual. Yes. Para gamitin for public purpose. Alam mo, Panyera, kasi ang dami-dami ngayon na mga yung mga build na sinamunan. Hindi lang sa build. Yung mga infrastructure projects. May mga iba kasi, Panyera, na mga yung gumagawa ng mga subdivision. Tapos binibili mga lote-lote. Mga Villar ba yan? Ay. Parang ganon. So, pero hindi naman sila gobyerno. Kaya ibang usapin yun. Ibang usapin yun. Kasi parang nangyayari, may mga narinig tayo na nakikipag-tie up sa government. Yan. Okay. Tapos, yun yung sa mga socialized housing. Tapos hindi lang yun, yung sa mga public works. 'Di ba? Para doon dadaanan sa mga kanilang mga establishmento. So, minsan naguguluhan yung mga tao. Kanino ba dapat makipag-usap, sa local government o doon sa gumagawa ng mga real estate developers? Diba? So, iba po, again po, sabi nga ni Panyera, pag real estate developers, hindi po sila hindi sila yung eminent domain. Hindi sila yung nag-exercise ng kapangyarihan. Ng eminent domain. Kung meron mang makipag-transaction sa inyo, ang tawag po doon ay sale. Inaalok po kayo. So, may karapatan kayong tumanggi. Yes, hindi kayo obligado na ibenta ang property ninyo. Kaya nagka-attorney kami, iba kasi may kasamang goons. Oo nga eh. Ibibenta mo yan o itutumba kita? Grabe. Mamili ka. Benta o tumba. May mga ganun sa probinsya, Attorney Cam. Yung mga napipilitan na lang. Mga mayayamang angkan na walang gusto kundi kunin ang lupa ng may lupa. Ang ano lang naman, ewan ko, hindi ko maintindihan. Kasi ilang metro lang naman kailangan mo kapag inilibing ka. Minsan pa nga, jar lang ang kailangan mo. Earn ang kailangan para hindi na puso ngayon yung mga yung square, yung square meters kapag nilibing ka, yung kasing laki ng coffin mo. Ngayon po, earn na lang talaga. Di ba? Hindi niya madadala sa langit yung sasopang. Ako mas gusto ko, Panyera, dati parang ayoko ng earn yung cremation. Pero na-realize ko, sige, bigyan na lang natin yung mga lupa sa mga living
Oo, di ba? na tao. So tayo ay okay na dun sa may earn. Oo, tama na yun. Accept pa kayo ng space. Oo. Pangalawa, attorney camp, syempre, mas malababayaran nyo. Oo. Diba? Tsaka sabi nga naman, di ba, ikaw ay nabuhay sa alikabok, babalik ka din sa alikabok. Oo. Ayan. Tsaka hindi mo na alam naman yun eh. Anyway, ang tala kayo natin. Tungkol po sa mga likas na kapangyarihan, no? Isa-isahin natin. Ano ba yung mga likas na kapangyarihan ng Estado? Inherent powers of the state. Oo, tatlo. Tatlo yan. So, para tayo sa classroom. Nandyan yung police power. Ano ba yung police power na tinatawag po natin? Ito yung power po ng state na protektahan po tayo sa health, sa moral, sa peace, education, safety. Yan. Ito yung dahilan kung bakit attorney camp, wala mo ng deployment sa ganitong lugar. O kaya bawal kang kagaya ng ipinatupad nung nagkaroon ng pandemic. May pandemic. Ano na bang status ngayon? nung merong ECQ, MCQ. Kaya nagpatupad ng mga ganyan. Bawal lumabas, di ba? So, yun po yung mga ina-exercise ng gobyerno, ng Estado, para sa proteksyon ng kanyang mamamayan. Yes. Kumbaga, kahit may karapatan tayo, pwede itong limitahan or ilimit ng gobyerno para po sa ating proteksyon at kaligtasan. Ayan. Pangalawa naman yung taxation. Pag taxation, meron pong likas ng kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng buwis. Yes. Kaya nga po dalawa lang ang hindi mo matatakasan. Ang buwis at ang kamatayan. Yan. Pero ang buwis, attorney camp, sumusunod hanggang sa kamatayan. Bakit? Bago mailipat, ang registration ng property mo sa iyong mga tagapagmana, kailangan mo ng isettle ang estate. Bayaran ng buwis. Diba? Hanggang kamatayan, meron pang buwis. Ayan. Pero kailangan po kasi ito ng gobyerno. Again, ang mga buwis po, yung tax na tinatawag natin, ito po yung lifeblood ng government. Kung wala pong mga buwis, paano po sila kikilos? Yeah. At paano din sila yayaman? Paano sila yayaman? Charot. Charot lang po, bata-bata sa langit ang tamaan, alam. Bukol. Oo. At syempre, yung pinag-uusapan po natin ngayon, ito yung eminent domain. Yes. At ang eminent domain, ito yung kapangyarihan na nga ng gobyerno na kunin ang property ninyo after payment of just compensation. At pag kinuha ang property nyo, hindi po talaga kayo makakahindi dito. Oo. Hindi pwedeng saglit lang ha. May sentimental value ito sa akin. Oo nga. Dito ako nabuo ng nanay at tatay ko. Oo. O kaya naman, hindi po pwede ito ibenta kasi meron po kami ditong parang tawag dito? Yung mga memories. Yan. O kaya, nandito po nakalibing ang yaman ng pamilya. Walang ganon. Yes. So, wala po tayong magagawa. Pag in-exercise po ito, ng ating gobyerno, wala po tayong magagawa kundi i-give up to. Pero again, kailangan merong just compensation. Parang yung kinakanta mo, attorney Cam. Ano yung kinakanta ko? May kinakanta wala ka nang magagawa. Kundi sundin ito. kapag tumibok ang puso naman yun. Pero ito, halimbawa naman, kasi may dalawang paraan, actually, maraming paraan para makuha ng gobyerno ang property mo. Donation, kung ibibigay mo. Pero hindi ka pwedeng pilitin ng gobyerno na i-donate ang property mo sa gobyerno. Kasi pag donation, dapat voluntary. Yes. Pangalawa, isang purpose pa din, yung bibilhin ng gobyerno. Nag-usap lang kayo through the representative. So, pwede din naman na dahil kailangan ng gobyerno, kukunin sa'yo after payment of just compensation. But wait, there is more. Kasi may may exception din po ito. Because, sa ilalim po ng ating batas, yung Commonwealth Act, yung Public Land Act, attorney Cam, meron kasi dong mga limitasyon kapag ang ating property ay nakuha natin sa pamamagitan ng patent. Ibig sabihin, gratuitously na transfer sa atin or nakuha natin ng property mula sa gobyerno. At saka hindi lang yun, itong pinag-uusapan po natin, dapat meron pong dahilan ang gobyerno para kunin. Hindi sa personal na dahilan ni Mayor, di ba? Dadaanan po ng traktora ni Mayor eh. O kaya, for public purpose, pero ginawa palang apartment kasi nasa highway yung bahay. Although attorney Cam, may mga pagkakataon, may resort. Si governor o si congressman o si politiko. Pagkatapos, lahat ng property sa tabi ng resort, lahat ng property leading to the resort, ang may-ari din ay si politiko. Pagkatapos, popondohan ng gobyerno para malagyan ng maayos na road network papunta sa kanyang resort. Yes.
alam niyo na kung sino kayo. So dapat ano po, no? Yung purpose Yun ang and dilemma. andun lagi. Yung dapat talaga genuine, no? Mm. Public for public purpose. Correct. Again po, no, merong mga elemento para dito sa pag-exercise po ng eminent domain. Hindi po ito basta-basta. Wala lang, trip lang ng gobyerno na Hindi basa sa kapritsyo. kapritsyo lang Oo. na ito gusto ko to, ito malapit sa lupain namin. Kasi ito, buhay, diba? bahay at kabuhayan ang pinag-uusapan natin dito, Atty. Cam. So unang-una, ang valid exercise, syempre yung property must be private property. So private property. pangalawa, yung sinabi ni Panyera kanina na there must be genuine necessity, no, to take the private property, at yung taking po niya, no, yung dahilan kung bakit niya kukunin ang yung ari-arian dahil sa public use. Yes. Ayan, or public purpose. At syempre, payment ng just compensation. May mga pagkakataon na to. Sa bagong batas. Meron po kasing bagong batas naging batas ito, Atty. Cam, panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, na napakinabangan naman ng panahon ng Duterte, yung Duterte administration because of the Build program. Now, dito sa batas na ito yung tinatawag na Right of Way Act, kung saan meron dalawang pamaraan. Pwede siyang expropriation. Ito po yung, ano ba yung expropriation? Ito po yung proseso kung saan, no, ini-enforce ng gobyerno yung power of eminent domain. No? Dalawa kasi, negotiated at via yung expropriation. So pag negotiated, Atty. Cam, ito yung magandang paraan, no? Kasi aalukin ka eh. Yes, aalukin ka, i-offer sa'yo na gagamitin ng gobyerno ang property mo, bibilhin ng gobyerno ang property mo. Pero ang magiging basihan ay current market value. Anong ibig sabihin nito? Pwede ka pang mag-negotiate na, uy, ano po kasi, dito po ang kalakaran na po ng bentahan dito. Ganito na po. Kasi usually kasi pag gobyerno, babarating ka. But then, ang maganda nito, Atty. Cam, no? Kasi ang commissioner ng Bureau of Internal Revenue, meron siyang mandato, meron siyang obligasyon at kapangyarihan na regularly i-review ang value ng property, no, para for purposes of, taxation. And unlike kapag ka naman po pumunta tayo dun sa expropriation, ano ibig sabihin nito? Hindi kayo pumapayag eh. Pero wala rin po kayong choice. Pupunta lang ang gobyerno through sa either korte. Office of the Government Corporate Council o kaya naman ay sa Solicitor General para para ikaso sa korte for determination of just compensation. Yun nga lang, wala ka pa rin magagawa because zonal valuation po ang magiging basihan. Ang tinitignan. Syempre, pag zonal value, napakababa, no? Medyo mas mababa sa Nasa fair tax market debt. value. Oo, dahil ang mga municipal assessors, hindi naman po kasi sila nagre-review regularly kung magkano na ang value ng property natin. Ayan. Plus, one advantage, yung tax ng, yung buwis ng transaksyon, kapag ka negotiated sale, ang gobyerno na po ang sasagot. Kapag ka expropriation, abay, solo na po, kayo na po ang bahala. Pero magko-commercial tayo. Oo. So, ang sinasabi lang ng aking Panyera, ang pinakamabuti yung negotiated sale. Yes. Yan. Kasi yan, win-win situation, especially sa mga citizen na kukunan ng property ng gobyerno. Batiin lang natin yung mga nakatutok sa ating Panyera. Tsaka yung yung ating malakas promo. Mamaya babanggitin namin yung 2 winners namin kagabi kasi nakat lang kami doon. And then, yung question natin ngayon sa ating Malakas, ano ang kailangan bayaran ng gobyerno bago i-take over ang isang private property. Yun. So, yun po ang sasagutin ninyo sa aming DZRH Dos Compañeras Facebook page. Paki-like, follow, and share. And then, click po yung message, dun po kayo sasagot. Ayan. Yes. At saka yung patunay na kayo nga ay liker, follower ng DZRH Dos Compañeras, and yung sagot ninyo. Batiin at saka natin. nakashare, Yes, yung mga nanonood sa DZRH News, sa television, magandang gabi po. Ayan, sina Vilma Takahashi, Diwani Gudaka, and Lee Cruz. Ayan, magandang gabi po. At magandang gabi din po. Tita Mimi Arillo, maraming salamat po sa pa-lunch at pa-dinner at hanggang bukas pa. Wow! Dependent ako, Atty. Cam.
Dependent ako kay Tita Mimi Arillo. Dati chef kasi ito. Yan, magandang gabi din po, Ma'am Grace Recta. Sabi niya, ay, Farm to Market Road pala kay politician. JH Nirazog, magandang gabi sa'yo. Mandawe Jr. Baron Felipe and si J. Almoguera and Kenneth Arevalo. Biglang lumabas ang pangalan ni Cheryl Adami Molina. Elia Banto, itong super fan mo, Attorney Cam, at Mami Belen Rivera. Yan. Si Eduardo Narvaez at Abigail Enriquez, Eleni Fernandez, and Arlinda Gonzalez. Tita Ami, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Manolito Pasha, and of course, kay Pancho Sabordo Jr., kay Aunt May. Ayan. At si Ma'am Irene Almodovar and Federico Bagisi, si Roxanne Costo, gayon din si Eva Duques and Rome Asuncion. Magandang gabi po sa mga nagsasabi po na paki-announce po yung winner. Mamaya i-announce po namin. Sama-sama na lang. Yung winner namin na kahapon, ayan, i-announce po namin. And sasagutin po namin yung mga questions pa ng ating mga kababayan sa ating messenger. Yes. Sa DZRH Dos Compañeras. Si Aunt May ay nanunood din sa atin, tsaka si Mylene Regio. Uy, mga taga Marinduque ba ito? Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Marinduque dyan. Si Ricardo Messina and of course, etong mga taga Dumanga sa Iloilo, Attorney Cam. Magandang gabi po sa inyo, Joy May Gregorios. And ano ba ito? Hindi ko mabasa, malabong mata. Mahirap itong tumatanda eh. Babalikan natin yung Panyera. Yes. Nasa ano ba yan? DZRH Dos Nasa Compañeras? DZRH TV 4K live stream. At magandang gabi po muna ulit sa mga nag-set up ng ating bagong transmitter dyan sa Malanday. Magandang gabi po ating mga taga Central Engineering Department, especially si kay Engineer Abet Songko. Ito ay Attorney kami. Nagpapabate talagang kailangan batiin, baka bagla tayo ma-dead air. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, wag po kayo maglilipat dahil ilang po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, pag-uusapan pa rin po natin itong tungkol sa pagkuha ng mga property ng gobyerno sa mga individual ng kanilang mga citizen. At syempre, yung ating Malakas online promo, again, sagutin lang po ang katanungan. Napaka-dali lamang po nito. May mga sumasagot na ako nakikita. Ano ang kailangan bayaran ng gobyerno bago i-take over ang isang private property? Wrong spelling wrong! Kasama niyo pa rin po mga Panyera ng Bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako pa, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. HRH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin ang mga dapat nyong alamin kapag halimbawa kukunin po ng gobyerno ang inyong ari-ariaran or property. Ano yun? Ari-arian. Ari-arian. Nabubulol ako sa ari-arian, ha? Ang inyong property. Yes. At kanina pinag-usapan natin, sabi ni Panyera, yung negotiated sale. Ito yung magandang pinakamainam. Oo. Paraan para makipagnegosasyon sa gobyerno. Oo. Kasi una, ina-avoid dito yung napaka-tedious process ng expropriation. Oo. At saka wala ka rin namang magagawa Kasi kapag hindi ka pumayag, pupunta lang sa korte ang gobyerno, at i-deposit na doon yung pera, Attorney Cam, pending determination of the just compensation. Yan. At ito nga, kapag halimbawa negotiated sale, syempre unang titingnan yung current market value, yung replacement ng mga structure and improvements, importante kasama yan rin sa babayaran. At saka syempre kung meron kayong mga crops and trees, so babayaran din po yan. Diba? So ito yung napakaganda kasi pwede kayong negosasyon, mataasan pa, at mas mabilis ang proseso. Oo, kasi Attorney Cam, doon sa kapag ito ay hindi negotiated, kapag via expropriation, kapag po na-deposit na ng gobyerno yung just compensation, yung pera sa korte, ang tawag doon ay consignation. Kapag na-deposit na ito, pwede na i-take over ng gobyerno ang property ninyo. So wala lang din kayong magagawa. Plus of course,
kayo ang magbabayad ng buwis. O, ilang porsyento ang capital gains tax, di ba? Babayaran nyo din ang, yung documentary stamp tax. I don't know sinong sumasagot ng transfer fees. Baka sila na. Grabe naman. Di ba, malaki-laki naman, Attorney Cam, kasi, malaki-laki ang babayaran mo sa buwis. No? Although, of course, hindi sasagutin ng gobyerno yung, halimbawa, may pagkakautang kayo sa amilyar or yung real property tax. Yes, ayan. At syempre, ano ang sinasabi natin, yung just compensation na binabanggit ni Panyera, ito po yung tawag sa kabuuan at tamang pagbabayad na katumbas ng halaga kapag kinuha po ng gobyerno ang inyong ari-arian. Again po, kapag dumaan po sa korte, usually, tinitingnan zonal value. Zonal value. Ang liit nun. Yan. So, eto lang ma-share ko lang kung ano yung diferensya. Meron po akong kakilala na merong tinulungan kong isettle ang estate. Mailiit lang, parang nasa 57,000 lang ang value ng property niya sa tax declaration. Noong nag-settle kami ng estate, Attorney Cam, alam mo, mahigit 7 milyon. Talaga ba? Ang value. Kasi doon sa tax declaration, hindi naman siya na-update regularly. Ang BIR, syempre, tuso ang BIR. Hindi mo yan malalamangan. Oo, dahil regular nga na nag-a-adjust ng value. Alam mo, doon ko na laman na napakagaling talaga ng BIR. Simula nung nag-train law sila. Tapos, nag 6% sila capital gains tax, estate tax, donors tax. Kasi dati yung mga tao may option na kung anong gagawin Mas mapababa ang tax Ngayon, wala nang ligtas talaga Ayan. Paano naman daw pa niya na kung halimbawa, kinuha ang iyong property, pero hindi ito ginamit for public use. Pag ganito po na hindi ginamit for public use, yun nga yung binabanggit namin na merong sariling interest si mayor, merong sariling interest kung sino man, Pwede niyong questionin. Yes. Kasi, in fact, pag Panyera, di ba, kapag na-question nyo po ito, pwede itong ideklara na unlawful, immoral, and null and void. In fact, ang sabi po ng Korte Suprema, kinokondemn nila ito kasi po ito'y transgression ng individual's basic right to property. Kasi nawalan po siya ng ari-ari. Tandaan po ninyo, nakalagay po sa ating Constitution na tayo po ay merong right to property. Yan. Sasagot na ba tayo ng mga questions? Sige, Panyera. Okay, si Mary Jane D, itatanong ko lang po ang tungkol sa lupa namin na dadaanan po ng bypass road. Bale, may maliit po kaming bahay at may palaya na po. Kaso, makakain po ng bypass road. Tumbok na tumbok po ang bahay namin at taniman namin. Nakalagay, palagay ko Batanggenyo ito? Kasi alam mo, may tumbok na tumbok po ng ang bahay at taniman namin. Mawawalan na kami ng kabuhayan. Mawawalan pa kami ng bahay. Mababayaran po ba kami? Yan. Ang tanong, paano po ninyo na-acquire ang property niyo? Generally, kailangan po kayong mabayaran. Pero may mga pagkakataon, Attorney Cam, na tanging ang babayaran lamang sa iyo ay yung improvement, saka yung crops or trees. Kasi doon po sa inyong halimbawa, nakuha ninyo ang property from the government gratuitously. Like for example, yung mga patent natin na tinatawag, grant sa atin ng gobyerno, may automatic po doon na nakalagay na kung sakasakali na kailangan ng gobyerno ang property ninyo, yung 60 meters doon. Ito yung tinatawag na yung restriction, easement sa inyong property. Especially kapag lalagyan ng highway, yun po ay hindi babayaran. Pero in excess of that, halimbawa 60 meters, 70 meters lang ang property ninyo, yung tendon, dapat mabayaran na nila kasi hindi na ninyo magagamit yung part na yon. Pero yun lang yun. Tapos of course, yung mga improvements. So kung halimbawa naman ay wala pong ganong restriction or walang ganong burden ang property ninyo, dapat kayong mabayaran ng buo. Tingnan nyo po yung title nyo. Kasi minsan sa second page nakasulat po doon yung may mga restriction. Yung iba naman, nandun mismo sa harap, doon sa may technical description, naka-insert na doon. Ito nga sabi pa, paano naman po Panyera yung ginamit po, ay yung lupa na gagamitin for the Build program. National man po or lokal na pamahalaan, tatamaan po kami. No choice na po ba talaga kami? Okay. Ito po yung sinasabi namin kanina na wala na po talagang magagawa kundi ibigay ito. Kasi nga po, again po, for public use, makita mo naman kasi yung mga malalaking skyway, yung mga
malalaking highway na ginagawa po, again, for public use po ito, kung tatamaan po sa inyo, no choice po talaga but to receive lang po the just compensation. Yes, So, wala, isusurrender nyo po talaga. Pasensyahan po tayo dahil ang ating doktrina dito is that pag-aari lahat ng gobyerno yung mga lupa dito sa Pilipinas. At tayo pinapahiram lamang. Unless, nakuha na ninyo. Pero subject pa, may mga restrictions pa din. Ayan. Si Silent Sniper, yan po ba sa national government projects lang o nag-a-apply din sa provincial and barangay roads development? May compensation po bang matatanggap na ang may-ari ng lupa? Of course. May mga pondo naman yan eh. Yes. Diba? Allocation yan. Actually, hindi lang po ang national government ang may power ng eminent domain. In fact, yung mga local government units, sila po ay meron ding delegated power, no, na para yung sa eminent domain, para kung halimbawa gusto nilang pagandahin din ang kanilang lugar, palawakin ng mga kalsada, yun din po ang gagamitin nila. Ayan. Ito, attorney, ako na ba? Sige, Panyera, ikaw. Hindi ikaw yata Ito, sabi dito, paano naman po kung halimbawa si Mayor may-ari po ng property na real estate. Ngayon, gusto po nilang bakbakin yung 15 meters left and right sa amin. Tapos, para daanan daw po nung highway ng property ni Mayor at yung sa subdivision namin. Pwede po ba yun? Medyo medyo tricky. Ito yung sinasabi natin, Panyera, na minsan merong interest yung mga local government units, especially yung mga nasa upuan, 'di ba, no? Nasa pwesto na merong wrong connotation na ang ginagawin nila parang power of eminent domain. Siguro po hindi po power of eminent domain, pero yung babayaran ng negotiated sale. Pag negotiated sale po ito, no, maaari po kayong tumanggi. Again, pag hindi po public use, kundi merong conflict of interest dahil merong personal interest po yung isang parang, bigay mo sa akin ng property mo, dadaan ako. Papalawakin ko to para mas maganda ang daanan ng subdivision namin. Mukhang Negatron po yun. Diba, no? Ayan, Hindi ko alam kung bakit ba may mga ganitong mga senaryo na talagang gusto nila mas malawak pa yung kanilang ari-arian. Kasi kung mas malawak, kasi ang tingin ko dito, Panyera, mas maraming bibili ng mga lote doon because of the road widening, 'di ba, no? Anyway. Eto si June Socrates, attorneys, paano po kung yung lupa ng father namin ginamit ng barangay sa daycare at sa palengke? Hindi po kami nabayaran. Tapos sabi po sa barangay, donate daw po ng father namin. Tama po ba yun? Ang tanong, meron documented po ba yung donation? Because, no, unang-una hindi pwedeng pilitin ang tatay mo na i-donate ang property. So therefore, kailangan ito, di ba, requisites ng valid donation, dapat ito ay nasusulat at in a public instrument. Anong ibig sabihin nito? Duly notarized and accepted, no? Noong pinagbigyan. So, ngayon, meron bang ganon? Kasi kung wala, pwede ninyong bawiin. Or, kausapin nyo kung sino man kumuha dyan, di ba? Ganito na lang po kasi alangan namang ipag-iba pa natin ng daycare at daycare center, alangan namang ipag-iba pa natin ng palengke. So pag-usapan nyo, no? Mag-demand po kayo, mas maganda na makipag-coordinate na po kayo sa lawyer niyo. Ito nga, may same question, sabi ito, papaano naman po, Panyera, kung halimbawa nag-donate po ang aming tito at sa barangay po namin, at yung lupa na daw na kapiraso na yun ay tatayuan sana ng health center. Kaso nga rin po, hindi naman po health center ang tinayo. Ang tinayo po ay apartment na pag-aari po ni Kapitan. So, pwede po namin bawiin yun ng tito ko. Ayan. So, ito po na rin sinasabi natin, Panyera. Minsan, no, kapag halimbawa nagdo-donate generously para sa mga ganitong specific na pag-anuhan, Panyera, yung specific purpose dun sa sinabi nga health center, hindi naman na itupad. Baka unang-una i-check nyo po yung deed of donation. So pinaka-importante lagi, you have to check yung deed of conveyance, kung paano ba napalipat, ano yung mga kondisyon doon. Kapag hindi na, pwede nyo pong bawiin, di ba? Oo.
Bakit ba kasi ganyan? Dinodonate na nga para sa barangay, ginagamit pa ni barangay captain sa ibang Diba? sa ibang interes. Ay, nako. Ayan, may question dito si B. Baltazar. Sana masagot po niyang tanong ko. Ang tanong ko po, may karapatan po bang humingi ng bayad sa NGCP pag yung tower nila ay nasa lupa po ng in-laws ko? NGCP. National Grid Corporation. Grid na hindi Hindi na, GREED. GRID. Oo. Ang National Grid Corporation, Attorney Cam, is hindi siya sa gobyerno, no? Dapat po mabayaran kayo. Hindi dapat pa pwedeng hindi maaari na basta na lang iti-take over without compensation. Ayan. Meron pang message dito pero wala namang kinalaman sa ating nasa na ba yung message ni no ating sa DZRH Das Compañeras. May mga nagme-message sa atin dito. Iba po ang easement of right of way, ha? Oo. Yung easement of right of way, hindi rin po yung libre. Pag alam mo, kayo mga magkakapitbahay, dadaan kayo dahil kayo ay nakulong, ibang usapin po yun. Iba naman ito. Sa easement ng right of way ng mga magkapitbahayan, wala pong paglilipat ng pagmamay-ari ng property. Ang nangyayari lamang po, ina-annotate doon, pero binabayaran po noong dominant estate. Ano yung dominant estate? Yung gumagamit, no? Yung nandun sa likurang bahagi na gagamit doon sa servient estate. Ibig sabihin yung property na dadaanan ninyo. Ayan. Ito si Queenie Attorney Cam. Wait. No, Sabi ni Queenie. Sabi ni Queenie, tungkol po ito sa ROW project ng national government, kung tinanggap na po namin ang bayad sa masisirang bahay po namin mula sa implementing agency, kanino po mapupunta yung mga masisirang gamit? After po na binaklas nila tulad po ng yero, bakal, kahoy, puno at iba pa. Sa amin po ba sa DPWH? Pero hindi po ba binayaran na yun? Di ba? Yun. Binayaran na yun. Sa gobyerno na yun. Sila yung nagbayad eh. Di ba? Eto nga, sabi, tanong lang po, safe po ba bumili ng lupa na CLOA? Thanks po. Okay, iba naman po itong CLOA. Certificate of Land Ownership Award. Pag may CLOA po, may restriction din po yan. So, kailangan po 10 years na nasa mga beneficiaries po yan bago po nila mailipat sa iba. So, safe bumili. Check yung restriction, how many years na itong na-issue sa kanila. So, 10 years bilang po kayo. Ayan. Si Jonah Cortez, attorney, ang lupa po namin, ito, iba na to, attorney Cam. Oo nga Yung lupa po namin nabili ay may mas malaki po ang sukat kaysa sa original na sukat ng aming lupa sa title. Paano po namin ma-update ang aming title? Anong pong epekto nito sa babayaran naming tax? Ang sinasabi po ng batas, hindi mo maaring i-alter, palitan, baguhin ang anumang detalye sa iyong certificate sa inyong title nang hindi dumadaan sa korte. Siyempre, kapag ipapa-adjust ninyo, ipapa-correct ninyo together with the supporting documents kapag nagsampa kayo ng petisyon para ma-amend o maayos yung inyong titulo ng property. At siyempre, pag naayos na ito, ang buwis ay depende sa sukat. Lagi. Kasi yung mas malaki ang sukat ng property mo, mas malaki ang value nito. And therefore, mas lalaki ang buwis. Correct. Pwede po bang mag-demand ng just compensation sa mga developer na gustong bilhin ang lupa namin? Hindi po just compensation ang tawag doon. Ano po, Purchase price. Purchase price po. Pag just compensation, gobyerno po kayo nakikipag-usap at gobyerno ang gustong kumuha ng property nyo. Ngayon, kung developer po, dahil gusto nila malaking ektarya at nakuha, yung inyong lupain ay kasama doon sa pinaplano nila na subdivision, hindi just compensation. Purchase price po at hindi po ginagamit yung term na compensation sa mga developer. Okay? Ito si Mary Rose Agunod, Attorney Cam. May binili po akong lupa, rights lang. Pwede ko na po ba applyan ng title? Ang tanong, ano ba yung rights na sinasabi mo? Kasi yung iba, yung rights, pwede siyang para lang i-occupy, i-possess, or gamitin ng property, usufruct. No? O kaya naman, yung rights na pwedeng mag-ripen into ownership. No? So, another thing is it alienable and disposable? If it's alienable and disposable, ito, Attorney Cam,
pumapasok din yung issue ng ocean possession. O, Attorney Cam, explain ocean possession. Ocean, parang dagat. Charot. Open, continuous, exclusive, and notorious. Yan. Adverse and notorious. Adverse and notorious. Spelling ka eh. Oo. Open, ibig sabihin hayagan, lantaran. Hayagan. No? Alam ng mga kapitbahay. Ibig sabihin, yung paghawak mo sa property is in the concept of an owner. Paano ito? Kung ikaw ay open, hayagan, lantaran, alam ng lahat, no? Na ikaw ang nagmamay-ari nito kahit wala kang title. Wala kang certificate of title. Continuous, tuloy-tuloy. Sa ilalim po ng bagong batas, yung Confirmation of Imperfect Title, 20 years na lang. 20 years na lang. Pero ito 2021 ba or 2022 naging batas, no? So dati po kasi 30 years ang requirement na ang paghawak ninyo sa property. But ngayon, pinaiksi na 20 years. And take note po, halimbawa inabili ninyo ito at 50 golden years ng hawak ng iba. Yun po ay hindi nyo na kailangang maghintay pa ng another 20 years. Meron tayong tinatawag na tacking of possession. Ito total na po yung panahon na hinahawakan ng isang pribadong individual itong property na ito. Ano pa yung isa, Attorney? Ano pa yung kasunod, no? Exclusive. Exclusive kayo lang, no? And adverse. Na kaya nyo and notorious, kaya nyo ipagtanggol laban sa ibang taong inyong karapatan sa property. Ayan. And of course, ito po, may question dito. Sabi dito, meron pong negotiated sale na nangyari sa amin with LGU. May nakalagay po kasi doon, natapyasan kami ng harapan ng mga kapitbahay namin dahil nag-road widening. May nakalagay po doon na confidentiality clause. Pwede ko ba bang sabihin sa kapitbahay namin kung magkano po yung bayad sa amin para makumpara? Okay. Pag mga ganito po na may mga confidentiality clause, ibig pong sabihin, bawal sabihin sa mga iba yung inyong negosasyon. Kasi nga po, pag nagkaroon po ng problema, nagkaroon ng komparahan, bakit ganito sa'yo? Mas marami naman tinanggal sa akin. Mas maganda yung improvement ko. Bakit iba ang bayad? So, nagkakaroon ng problema. That is why, kapag negotiated sale, pwede po kayo again makipagnegosasyon. At kapag kayo po yung nakipagnegosasyon, meron pong clause lagi doon ng confidentiality clause na dapat po ay hindi nyo ito sabihin sa iba. Non-disclosure. Yes. Etong question, Attorney Cam, si Boyax Arsal, baliktarin po natin na ang private individual ang kukuha ng property sa gobyerno. Halimbawa, along shore, tinambakan at ginawang resort. Ano pong gagawin ng gobyerno? Good evening po sa inyo. Yun pong i-occupy ninyo ang kasi Attorney Cam, itong mga ganitong mga lugar, no, itong shoreline, hindi po ito pwedeng tambakan, no, hindi po ito maaaring maging subject ng private ownership, no. Pwede lamang po kayo na mag-enter into agreement with the government para maging caretaker mula 25 years hanggang 50 years. So meron po tayong mga tinatawag na mga anong tawag doon, ano nga mga terms na Attorney Cam, yung SIFMA, hindi ko na maalala yung iba, SIFMA, yung FLAGT, Socialized Industrial Forest something agreement, ayan, yung mga FLAGT. Ano ba yung FLAGT, Attorney Cam? Oo nga, yung FLAGT pa niya. yung ginagamit for tourism. Kasi meron po mga properties ng public domain na hindi po siya maaari, ibig sabihin, inalienable and indisposable. Ibig sabihin, hindi po siya maaaring maging pagmamay-ari ng pribadong individual. Maari lamang po makipagkontrata ang gobyerno sa inyo. Yan. Kapag ka po gunawan, in fact, hindi mo pwede siyang guna ng tax declaration for tax purposes, dahil, syempre, hindi naman ikaw nagmamay-ari. Maaring managot, no? Yung municipal or city assessor kapag inisyuan ka ng tax declaration. Yes. Diba? Ayan, napapasarap po ang aming kwentuhan. Again, para sa ating DZRH Malakas online promo, sagutin po aming katanungan, ano ang kailangang bayaran ng gobyerno bago i-take over ang isang private property? Puntahan lang po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. I-message po kami at doon po kayo sumagot. Screenshot na rin po kung naka-like, follow, and share. 4 winners po babanggitin namin, 2 winners kagabi and 2 winners ngayon. Lahat po naman nanalo ng tigfa 500
pesos. Ganon Yes. ka-generous ang DZRH. So, dahil number 1 tayo ngayon. Congratulations! Babatiin ko lang, Attorney Cam. Estudyante ko to dati sa philosophy. Si John, I forgot your surname, John, pero estudyante ko ito dati. Nung bata-bata pa ako. Nahanap niya ako sa X, no? Magandang gabi sa iyo, John. Yan. Yung mga nanonood din sa atin sa DZRH Dos Compañeras, magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin, sa DZRH Dos Compañeras. Oo nga. Si Kiara ba ito? Kiara or Shara Fronda. And then, Zian Kevin Roy, Richelle Adarlo, and Larry Malayo. JC San Fernandez, magandang gabi sa iyo. Michelle and Ella Marie Gomez. Basa ka, Attorney ka, malabang mata ko. Ito nga, Panyera, buti ka, malabo. Tignan mo naman sa akin, Gian Panyera. Michael de Walang lumalabas. Ito na. Gayon din, magandang gabi sa'yo. Sino nga mababatiin ko? Marami tayong babatiin dapat eh. Oo. Sabi ni Boyax or Sal, balik rin po natin. Dapat yung private people ang kuha sa property ng gobyerno. Binasa na yan. Ano ka ba? Oo nga, nakakatawa to si Boyax no? Ayan, magandang gabi po. At may nanonood sa atin sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Adi, magandang gabi sa'yo. And si Judge Cheryl, ano nga sa Alomia. Alomia Kapagal. Magandang gabi sa iyo, Attorney Jan Samasinloc Sambales. Magandang gabi rin po kay Sir Luding Bunggaling ng Candelaria, Quezon, Zoraida Faliorina ng Pampanga. Ganun din po kay Samuel Garcia. Ayan, at Jerry Sumagaysay, Florence Regalo, Alex Arones, nanonood sa May San Jose, Bulacan, Pancho Sabordo Jr. and Gian Michael de Polonia, nanonood sa Quezon City. And Ate Lily Brady. At happy anniversary, parang 64th wedding anniversary, sana all. Attorney ka, i-dream mo na magkaroon kayo mag-celebrate kayo ng ganyan. Sa nag-iisang kapatid na lang ng tatay ko, Tio Femio and Tia Sinay dyan sa Bagtingan Buenavista, Marinduque. Happy 64th anniversary sa inyo. Babalik po ang Dos Compañeras. Ilang po muna mga paalala, kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, alas 7:18 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At Attorney Rina Seco. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin ng tungkol sa just compensation. Ano po, no? May mga questions pa po dito na sasagutin namin. May nagtanong dito, Panyera, paano po kung halimbawa negotiated sale kami, pwede po ba na sabihin po ng gobyerno na installment ang bayad? Actually, installment naman talaga. 50% and then another 50%. Tsaka kung negotiated sale naman, Panyera, again, lamang ka na doon because number one, naka-fair market value ka doon and babayaran pa yung mga improvements mo. So, I think installment is okay. Actually, yung installment din, hindi naman siya katagalan. Kasi ang condition lang para makuha mo yung full payment, no? Kasi unang-una, babayaran yung 50% noong value ng property kapag kayo ay nagpermahan ng deed of sale. Pagkatapos, yung execution ng document. Pagkatapos, yung kasunod na bayad, parang pagado na or full payment, kapag either nailipat na sa kanila ang titulo ng property, o kaya halimbawa ay portion lang ng property mo ang binili ng gobyerno, no? Kapag na-annotate na yung bentahan doon sa titulo ng property na in the possession of the Register of Deeds. So, mabilis lang yon. Correct. Ayan. So, ito, ano pang question sa'yo, Panyera, dyan? Saglit lang, nawala ako. Ayun. Ito yung question niya. Parang nabasa ko na ito. Wait. Sige, go on, Attorney Cam. Nawala lang ako kasi na-focus ako sa paghahanap ng winner natin. Oo nga. Yung mga nagme-message po sa amin na again, magbabanggit po kami 4 winners po today. Kasi tonight, kasi kahapon, hindi namin nabanggit yung winners po namin. So, ngayon po namin, babanggitin. Oo. Attorney Cam, magandang gabi muna. Dayan Colanta Llakas, good evening daw. Tapos mayroon nakikinig sa atin dito sa, ano ba yung nagwawala ka dyan, Attorney Cam? Ito si Dennis Palomos sa Pampanga at merong si Mariam Calva ay nagtanaw gikan pa sa Cebu. Maayong gabi, Cebu.
Cebu. Ayan. Ayan. Maayong gabi kaninyong tanan. Kumusta ang tanang mga lechon? Parang ang sarap ng lechon paksiw. Oo nga, nagugutom na talaga ako. Lamig kaayo. Yan. Magandang gabi po sa inyo. And syempre, Josefina Fajardo. Good evening po. Si Oliver Anelio ay doon sumasagot sa ating live, no, doon sa wall. Huwag po kayo doon sasagot. Batiin ko lang Panyera, yung yung KBP magkakaroon po sila ng TLMC. Start po pala tomorrow. Top level Management Conference sa Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Yan. Okay. Yan. Yung mga gustong pumunta natin, mga KBP broadcaster. Kasali ka ba doon? Oo, parang kasali nga ako doon, Panyera. Salbahe ka, dito ka pa nagpapaalam sa ere. Pagsosolohin mo pala ako ng ilang gabi. Panyera, dahil salbahe dito si Atty. Itinatakul kita. Kailangan ako yata nandun sa KBP, Panyera. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. Babawi ako sa iyo. Kasi Panyera lang makakasama nyo bukas po hanggang Friday. Magandang gabi, Ate Lily Baradi, and of course, Patricia Zoleta and Saloy and Weng. Magandang gabi sa inyo dyan sa Bikas Benavista, Marinduque. And syempre, mga taga Department of Agrarian Reform dyan po sa Marinduque. Yun. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung kahapon na winner natin sa katanungan na ano ang uri ng right? Anong uri ng right? Ayan. Ang Real pwedeng right. igiit, no, sa iba. Ito po yung real right. Ayan. At ang nanala natin, last night, Atty. Cam. First winner natin ay si Jaime Aquino. Congratulations. Congratulations. Ang second winner, Atty. Cam. Walang iba kundi si Minda Angeles. Yan. Congratulations sa iyo. At tonight, ang question natin, Atty. Cam. Para sa ating question naman ngayon, ano ang kailangang bayaran ng gobyerno bago i-take over ang isang private property? Ito ay tinatawag na just compensation. First winner natin ay si... Saglit lang. Ako muna, si Kual Guevara. Congratulations. Sa iyo. Ganyan din, Eleni Fernandez. Congratulations. Second winner natin tonight. Eleni Fernandez. Ayan. So, at kung kayo ay makakatanggap ng tig 500 pesos, abangan lang po kung paano po kayo makaka-claim dahil i-message po kayo ng DZRH Dos Compañeras Facebook page. So, pagkakataon nyo ng makatext, Atty. Cam. Oo, yan. At maraming salamat po sa mga tumutok. Nakasama nyo pa rin po ang mga panyera ng bayan. Atty. Cam, Cheryl Adami Molina. At ako pa, Atty. Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.